Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day to all. So, eto na naman tayo. Before I start, of course, please like, subscribe, and share my vlog kahit na wala pa akong followers. So, ito nga, pag-usapan natin yung Tuwadcom at ang kanilang huwad na hearing, sa kanilang walang kakwenta-kwentang hearing, na lahat naman ng ginagawa nila doon ay alam naman nating 101% na pamumulitika at paninira lang sa mga Dutertes. So, it's given that whatever we hear from that hearing is actually all BS, right? So, let's discuss about that. Etong si Paduano, si Abante, at yung si Luistro, at yung iba pang mga Congress doon, na katanga-tanga at sobrang kinarir ang kabubuhan, ay sobrang nakakaawa sila. Yun lang masasabi ko. Bakit? Kasi masyado nilang kinakarir yung kanilang pagiging consistent sa katangahan at kabubuhan at kasamaan ng puso. At sila ay mga protector ng mga hindi gumagawa ng tama sa madlang people sa Pilipinas. So, alam naman natin na yung ganyang hearing nila ay it has nothing to do with them doing a batas. Kasi wala naman silang technically nagagawang batas dyan eh. Siguro ang nagagawa lang nilang batas dyan ay batas ng mga ulupong na promotekta sa mga masasamang tao na gumagawa ng illegal at nagpupulboronic. Yun lang ang kanilang nagawa. Other than that, wala na. So, it's a shame and it's really a waste of time and money of the Filipinos. Pero, itong nakakatawa. Sabi ni PRRD, sisipain niya daw yung mga nasa Congress. Yung mga congressman na to, na ang lalakas ng loob, sabi niya, alala na tong si Paduano na sabi ni PRRD ay unggoy daw. Siya daw ay unggoy. So, okay. Since unggoy tong si Paduano, according kay PRRD, so tatawagin natin siyang unggoyers. Okay. So, ganito yan. Yung mga nasa Kongreso na yan ay alam naman natin, like, to be honest and like seriously speaking, they're just wasting people's money and time. And all they do is just to ruin the Dutertes. That's the only reason. Sabi nga nung si sino ba yung babae na yun? Si Kimbo ba yun? Yung bruhita na impactita na naunang nag-umpisa nung kagagahan dyan sa, ay sorry for my word, pero yeah, she's really ogag. Yun. Nag-umpisa ng pangbuburaot dyan kay BP Sara. Sabi niya nga, diba, stick with the plan. So they have really a plan to like do whatever the heck they're doing right now with the Dutertes. And of course, alam din naman nating lahat na hindi sila magtatagumpay kasi panalo si President Trump. At I'm pretty sure isa yan sa magiging rason kung paano mapipilayan ang gobyerno ni Bangag. Lalo na pag pinull out na ang EDCA, tapos makikialam ang Amerika sa pagiging bangag niya, ayaw pa man din ni Trump sa mga bangag. Hate niya yung mga bangagers at yung mga
gumagawa ng hindi maganda sa sa mga tao at yung mga korap. Ayaw na ayaw yan ni ayaw na ayaw yan ni President Trump. Kasi yan, para yan sa ekonomiya. Puro siya paglago ng economy. So, paano lalago ang economy kung meron kang presidenteng bangag, di ba? So, it could be one of the reason para mapilayan sila at baka kamalas-malasan, hindi na siya abutin ng 2028. Hindi natin alam, right? So, ito nga, kung ako, dito sa mga congressman na to, si Paduano, si Unggoy, mga unggoy dyan sa Congress, is, maawa na lang sila sa mga anak nila sa pinagagawa nila. Kung wala silang awa sa mga Pilipino, maawa sila sa mga anak nila at mga pamilya nila. Dahil balang araw, pag naniningil ang karma pag naniningil, hindi naman talaga direkta dun sa tao na yun Normally, pag ang karma naningil, ang laging sinisingil yung mga kamag-anak mo Yung mga mahal mo sa buhay, doon ka dadalihin ng karma Doon nila dadalihin yung sakit na idinulot mong perwisyo sa mga taong inagrabyado mo at pinerwisyo mo. Obvious naman na yung ginagawa nilang ganyan is para sirain lang si PRRD. Yun lang naman talaga ang reason So, wala na silang iba pang dahilan. Dahil technically, kagaya ngayon, galit na galit sila na hindi dumating si PRRD kasi hindi nila may scrutinize doon si PRRD. Pero, to tell you frankly, hindi nyo naman talaga magagawa yun kay PRRD kahit na dumalo siya Baka kayo pa yung lampasuhin niya at ipasok sa drum. Hindi niyo ba nakita kung paano siya sa Senate hearing nung nagkaroon ng hearing dyan sa Blue Ribbon? Hindi niyo ba nakita yun? Kung nakita nyo yun, dapat tumakbo na kayong pauwi sa saya ng mga nanay at tatay nyo. Kasi alam niyo na kung ano mangyayari. Ganon din ang mangyayari niyan. Hindi nyo magagapi si PRRD dahil ano bang nagawa nyo sa Pilipinas? To tell you honestly and frankly speaking, anong nagawa nyo sa Pilipinas? Wala! Wala pa kayong nagagawa sa Pilipinas. Samantalang si PRRD, pinagdaanan niya na lahat ng pinagdaanan niya dyan. Para maging na pinagdaanan niya na maging presidente. Lahat-lahat pinagdaanan niya ng maging congressman. Pinagdaanan niya maging, fiscal. Kumbaga, kuto pa lang kayo. Ginagawa pa lang kayo ng nanay at tatay niyo. Si PRRD pinanganak na. Marami nang narating sa buhay. Marami nang nagawa. At ang pinaka-importante, marami siyang nagawa sa taong bayan, sa mga Pilipino, nung panahon niya. Nung siya ay naging presidente. So kahit na magtutuwad kayo dyan sa kakasira kay PRRD at sa mga Dutertes, wala kayong magagawa. Wala yang silbi. Dahil alam natin kung anong nagawa na ni PRRD. Kuto pa lang kayo sa kanya. Actually, lisa pa nga lang Hindi pa nga lang nagiging kuto 'Di ba? So, I don't know what are you guys doing. Kaya etong masasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mangarap na mapapatumba nyo ang mga Dutertes. Dahil to tell you frankly, you can't. You cannot do anything para patumbahin ang mga Dutertes. Dahil mahal sila ng taong bayan. Kayo, ilan lang ba bumoto sa inyo? 100,000? 200,000? Wala pa sa kalingkingan ng mga bumoto at nagmamahal sa mga Dutertes. Like, PRRD, 21 million. BP Sara, 32 million. Paano nyo gigibain yan? Para kayong gumiba sa pader. Alam nyo ba yun? Anyways, yun lang ang masasabi ko. Hindi nyo magigiba ang mga Dutertes. Kaya tumigil na kayo. Maawa kayo sa mga sarili nyo. Tumigil na kayo. Okay? Okay!